Mga kapatid, kailangan natin ng firm na desisyon. Ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi mo kailangan magmadali. Kundi dahan-dahan lang, pero sigurado ka sa diba? Amen? Kasi nga, yung goal natin, ang pangarap, ang pinapangarap natin dito, yung goal, yun yung pinakapangarap natin. So, kamusta po mga kapatid? Magandang hapon sa bawat isa. So, ako po ay naniwala na tayo po ay nasa maayos sa kalagayan. Ano po? So, salamat sa Panginoon. So, salamat po sa Panginoon. So, ngayon po ang ating pag-aralan, tako na po tayo, ang ating pong message, mga kapatid. Dahil uso na, di ba ngayon, ang tinatawag na Pinoy version, at di po ba? Yung Bible na Pinoy version. Kaya may Tagalog dyan, may English. Di ba maganda yun? Ano po mga kapatid? Maganda po yun. So ngayon po yan ang ating pag-aralan at ang ating text po nasa unang Corinto chapter 9 verse 24 hanggang 27. So sabay-sabay po nating babasahin. Okay? Okay, teka lang po muna mga kapatid. At yung aking tablet ay nasa ilalim pa. Ito po kasi mga kapatid, ang tawag sa amin tablet. Alam niyo ni Pastor Tom, ito pong notebook. Sa amin ang tawag dito tablet. Kung si Pastor mayroong tablet, meron din ako. So mga kapatid, sabay-sabay mo natin basahin ang text po natin ngayon. Okay? 1, 2, 3. Alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Next, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, pinahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy, hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So ito po yung ating pag-uusapan ngayon at talata ayon po sa 1 Corinto chapter 9 verse 24 and 27. So ang ating pamagat sa Tagalog, hakbang tungo sa ating layunin. Amen po ba? Or bigyan natin ng emphasize ang salitang goal kasi yun naman talagang ating tutumbok, hindi po ba? Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatutok doon sa ating takbuhin sa hinaharap. So pag sinabing goal, ang sabi po dito, ito po ay terminal point of a race. Ibig sabihin mga kapatid, ito yung hangganan na ating gustong marating. Amen po ba? Ito yung pinakapangarap natin na gusto nating marating. Ano nga ba yung pangarap natin? Di po ba? So kaya, maraming tao ang sumusubok para makamit yung goal niya sa buhay. Although na talagang medyo mahirap talaga, naabutin ang ating pinapangarap. Di po ba? So pangalawa, ito po yung pattern upang marating natin ang gusto. Halos the same lang din. Ano po? Pattern upang marating ang mga gusto nating nangyari sa buhay. Pangatlo, ito po yung motivation upang hindi panghinaan ng loob. Sabi ko nga po mga kapatid, ito yung pinaka-award ng ating mga pinagpaguran. So mula nang ating tanggapin si Kristo sa ating buhay, mga kapatid, tayo ay napasali sa isang race, sa English ay sa Tagalog ay paligsahan. Tayo ay inihalin tulad ni Apostol Pablo ayon sa ating binasang talata na tayo ay nasa paligsahan na kung saan lahat tayo ay kailangang humakbang patungo sa Panginoon. Pagdating po mga kapatid sa pag gusto nating mangyari kasi pagsunodin po yan eh. Pag sinabing goal is pagsunodin po yan. Hindi mo siya mararating kung wala kang pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? So, mayroon tayong 3 D na pag-aaralan ngayon. Ang ating 3 D pag-aaralan ngayon, ito po yung paraan para makamit natin ang ating mga goals sa buhay. Number 1, so mga kapatid, number 1 ay desisyon. Bakit mahalaga mga kapatid na sa buhay ng tao, mayroon tayong firm na desisyon? Kasi po mga kapatid, kapag wala kang desisyon, wala kang plano sa buhay mo, ano ang pwedeng mangyari sa iyo? Lahat ng tao mayroong plano sa buhay. Ang problema ngayon mga kapatid, sa maraming tao ngayon, ilan lang ang mayroong plano sa kanyang buhay. Yung iba wala na, nagpapatianod na lang sa plano ng mundo para sa kanya.
Di ba? Maraming tao ngayon ang wala ng plano sa kanilang buhay. Masyado na silang nakontaminado ng mundo na halos hindi nila makita kung saan, kung paano sila lulugar at kung paano nila mahanap ang magandang buhay. Samantala, ang Diyos nagbigay ng daan. Nagbigay ang daan. Sino ang ating daan? Si Jesus. Nagbigay siya ng daan para lakaran ng tao. Pero ano ang nangyayari? Maraming hindi lumalakad. Kasi nga, ang daan na binigay ng Panginoon, ang sabi sa Matthew, makitid. Di po ba? Makitid na, makipot pa, puro pa bako-bako. Ganun po yung daan patungo sa Panginoon. So titingnan po natin, sa paglakbay patungo sa Panginoon, kasi ang usapan natin dito patungkol sa paglilingkod, ano po? Sa paglakbay patungo sa Panginoon, kailangan natin una ng desisyon sa buhay. Ngayon, kung una ka palang naka-encounter na ganitong gawain para sa Panginoon, kailangan mo na magdesisyon, mga kapatid. Kailangan mo nang magdesisyon na tanggapin si Jesus sa buhay mo. Kasi magpapasimula kang dalhin ng Panginoon sa pinapangarap mong buhay. Ako po, mga kapatid, isang patunay, ang lugar namin palagi kong sinasabi na napakasimpleng lugar. Napakatahimik, napakasimple. Sabi ko nga po kahapon, pag mayroon lang ang wallet ko na 1,000, abay tuwang-tuwa na ako buong linggo. Kasi buong linggo na namin kukonsumo yan. Ganun po katipid sa amin. Kasi bakit? Libre ang ulam. Lobster lang naman ang ulam doon na libre. Yung tipong yung isda na gumagalaw-galaw pa, abay nasa kawali na. Libre po yan doon. Kaya kung sino man pupunta doon, ay naku, libre talaga. So, ganun po mga kapatid. Mayroon lang akong 1,000. Tuwang-tuwa na ako niyan. Kasi isang linggo na namin ikukonsumo yan. Kahit may anak pa kaming 3, pero 1,000 na talaga. Isang linggo na talaga yan. So, mga kapatid, ganun kasimple ang buhay. At kung ganun kasimple mga kapatid ang buhay, marami pa sa amin ang mga nabubuhay na mas, tawag dito mga kapatid, yung mas hikahos pa. Kung ganun, mga kapatid, kung ang buhay namin ganun, masayang-masaya na ako, doon mas malala, kasi mas marami doon mga kapatid sa amin. Kasi nga, di ba, ang lugar kasi namin mga kapatid ay isolated, malayo sa Kabiasnan, karamihan ay hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Kung gusto mo makatapos, kailangan mong may padrino, gano'n. Kailangan meron kang mga may kaya para makatapos ka. At kadalasan doon mga kapatid ay yung pag-aaral mo, mapuputol talaga yan. Lalo pa ngayon, di ba, ang mundo natin ngayon, napakontaminated na, lalo sa mga kabataan, di po ba? Pinapag-aral mo nga, bata sa langit. Pinapag-aral mo na sinusuporta. Kaya mapalad yung mga magulang, yung mga kabataan na pinapag-aral ng magulang, dapat pagbutihin nyo ang iyong pag-aaral. Kasi sa amin, mga kapatid, grabe ang nangarap makapag-aral, pero walang kakayahan ang mga magulang. Kasi nga gusto nilang mayroong mangyari sa kanilang buhay. May pangarap yung magulang para sa kanila. Kaso lang walang tamang desisyon yung mga anak. Ang desisyon nila magbulakbol, mag-ML, diba? Mag-TikTok. Kaya napapariwara, pag tinignan mo yung card nila, bagsak. Diba? Malungkot yun sa magulang, sa isang magulang. Grabe effort mo na ibuhos yung suporta mo sa anak mo para makatapos. Pero ano nangyayari? Diba? Nakaka-disappoint po yan sa isang magulang. Lalo na ako magulang na din. Mga kapatid. So ang plano kasi ng mga magulang para sa kanilang mga anak ay makarating. Makarating sila sa pinapangarap ng magulang para sa kanila. Ganyan din po tayo bilang mga anak ng Diyos. Nung maging tatay natin ang Diyos, nung tanggapin natin siya, pangarap ng Diyos na makarating tayo sa pinapangarap ng Diyos para sa atin. Kaya nga, mga kapatid, mahalaga na ang ating desisyon ay firm. Lord, susunod ako kahit anong mangyari. Yun dapat ang ating pananaw sa buhay. Sa mga kalungkot, mga kapatid. So maraming mananampalataya, mga kapatid, na kapag nahihirapan na, abay atrasan na. Paano na yung pangarap ng Diyos sa buhay mo? Kung aatras ka or talagang titigil ka. Paano na yung pangarap ng magulang natin sa langit? Kung pagdating ilang hakbang pa lang, ayaw mo na kasi mayroon kang mga nararanasan, mga na-encounter na hindi maganda. Hindi ayon sa iyong gusto. Gusto mo lahat, pabor dapat. O, maglilingkod ako sa Panginoon, pero dapat pabor sa akin lahat. Dapat wala akong nakita na kasimangot pagpasok ko sa church.
Dapat lahat nakangiti. Ang problema, isa lang ang nakangiti sa'yo nung pumasok ka, kasunod hindi ka na mag-a-attend. Diba? Ganun po yung mga, ang tawag kasi dyan, mga vulnerable Christian. Diba? Yung mga matampuhin, yung masalita mo lang kunti, ang sakit-sakit. Hindi ka makamove on. Diba? Gusto mo makamayan, nalampasan ka, ano ba yan? Kasunod hindi rin kakamayan. Yung mga maliit na bagay, mga kapatid, nagiging hadlang sa paglago ng isang Kristiyano, nagiging hadlang sa paglago mo sa Panginoon. Yung mga maliit na bagay na yan, natitisod ka na. Kaya ang sabi ng Panginoon nang sabi ng Diyos kay Jeremiah, kung napapagod ka sa patag na daan, paano pa kung pakipagpaligsahan ka sa mga kabayo? Pantay na yun, patag na yun. Pero napapagod ka pa rin, paano kung may bangin? Paano kung may bako-bako? Paano kung kailangan mong tumalon? Abay, may bangin, Lord. Ayoko na, may bangin. Nalugi ka lang 1,000, natisod ka na. Tinampo mo ng 1 linggo o 1 buwan, nalugi ka lang ng 100, pinagpalit mo yung isang buwang dapat naranasan mo yung Panginoon sa buhay mo. Di po ba? Ano yung gustong mangyari ng Panginoon? Ano yung gusto mong ini-expect sa Panginoon? Kung gano'n ang ating attitude sa paglilingkod. Amen? Mga kapatid, kailangan natin ng firm na desisyon. Ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi mo kailangan magmadali. Kundi dahan-dahan lang, pero sigurado ka sa iyong hakbang. Amen? Kasi nga, yung goal natin, ang pinapangarap natin dito, yung goal, yun yung pinakapangarap natin. Ano ba ang goal na yan? Ang goal na yan, yung satisfaction ng ating buhay. Hindi lang yan isang bagay, marami po yan. Ang sabi nga ni Pastor kanina, na narinig ko po, habang tayo umahakbang sa Panginoon, lagi sa Lord mayroong favor. Diba? Natandaan niyo po ba? Habang tayo nagpapatuloy sa Panginoon, habang tayo umahakbang sa Panginoon, lagi may favor yan. Ang thinking kasi natin, yung favor ng Diyos nasa langit lang. Kailangan nating mamatay muna bago maranasan yung ganda ng buhay. Kasi eternal life eh. Pero dito pala sa lupa, pili natin maranasan yung buhay na parang langit. Diba? Paano ka nadi-disappoint sa mga bagay-bagay? Samantalang, sa bawat hakbang natin sa paglilingkod, mayroong favor ang Diyos. Mayroong ang tawag yan ay reward. Mayroong gantimpala sa bawat tagumpay na pwede mo ma-accomplish sa Panginoon, sa paglilingkod. Mga kapatid, isang patunay na walang nalulugi or walang talo sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Kaya lagi kong kinukuhang ehemplo ang ating Pastor Emma habang siya nagsasabi kanina sa impartation, mga kapatid, tagos na tagos sa aking puso. Kasi meron din akong ganyan experience. Opo. Ako po, mga kapatid, ay labis na muntik nang mamatay. Ganun po. Bigla na lang, basta wala. Ang nangyari niya, mga kapatid, sumakit lang yung ngipin ko. Sumakit yung ngipin ko. Tapos sa sobrang 3 araw na masakit, pang-4 na hindi na ako nakapagtrabaho sobrang sakit, ang ginawa ko, maghapon akong trabaho. Yung tawag sa ating pastor, aburido baga? Ay, sa Tagalog. Yung nag-aburido nga. Yung aburido, nang mainit ang ulo eh. Trinabaho ko maghapon, mga kapatid, ang nangyari, paggabi, sobrang lamig na mapapatid ng aking hininga, tama. Grabing taas ng lagnat. At yung taas ng lagnat, mamamatay na ako. Pero kasalanan ko naman kasi. Ngayon po, mga kapatid, wala eh. Kasi nga, pag mainit ang ulo mo, kahit pag-pray, hindi ka makapag-pray. Kahit magbasa ng Biblia, alisin mo muna ang Bible na yan. Hindi ko kailangan yan. Kasi mainit ang ulo mo eh. So, mga kapatid, sa madaling sabi, na dinala ko sa amin sa ospital. Ang aming ospital, mga kapatid doon, ay nako, para lang yun sa mga kinagat ng langgam. Opo. Para lang yun sa mga kinagat ng langgam. Pag mataas ang lagnat mo, i-deliver ka pa sa Legazpi, i-diretso ka, diretso sa Legazpi. Tingnan, 3 oras na, mamamatay ka na tapos ibabiyahe ka ng 3 oras sa dagat. Kaya marami ang namamatay doon, mga kapatid. Sa dagat pa lang, patay na. Ganon ang ospital namin doon. Lalo kapag manganganak baga,
Ganun po yun. Kaya si Kuya Ricky, ihanda mo na ang buhay mo doon. So, ganun po yung buhay, ganun po yung ospital namin doon, mga kapatid. So, ako po, dahil panglanggam lang yung ospital namin doon eh. Sa mga sabi, dinala ako sa Legazpi. Hinanap namin yung mga medyo magandang ospital. Ang problema, mga kapatid, ang taas ng kanilang mga, kasi private po eh. Ay, wala kaming ganun. Ang sabi ng aking mama, herbal na lang. Herbal lang, hindi natin kaya yan. Sabi naman aking kapatid na medyo may kaya, may pera, pa-check up natin. Yung pa-check up na kaso, yung reseta, hindi namin kayang bilhin. Balik na naman kami sa herbal. Grabe. So ngayon mga kapatid, wala akong choice. Panginoon, mamamatay na ba ako? Sige Lord, mamamatay na talaga ako. Ramdam ko talaga makikita na pahinang-pahina ako nung time na yun. Pahinang-pahina na. Talaga makikita na kita. Wala na talaga ito sigurong lunas. So one time mga kapatid, binigyan na pinalod ng yung puso ko, pinukawa niya at ang aking isip. Nagkaroon ako ng malalim na repentance sa Panginoon. Kasi kasalanan ko naman yun. Sabi ko, Lord, naalala ko yung kabutihan ng Panginoon. Lord, parang pinaalala sa akin, yung sakit mo, kasalanan mo yan, hindi ko yan kasalanan. Bakit mo ako sinisisi? Parang sinisisi ko pa yung Panginoon nun eh. Bakit mo, mayroon akong sakit? So, nangyari po mga kapatid, nagkaroon ako nagpakumbaba ko sa Panginoon at nung naramdaman ko yung kanyang presensya, tinaya ko ng buhay ko. Ganun pala, pag naramdaman yung presensya ng Panginoon, parang yung sigurado ka sa buhay mo, itataya mo na yung buhay mo eh. Lord, sige na, mamatay na, okay na sa akin. Pero lumipas yung mga panahon, mga ilang araw, parang lumalakas ako. Ay, talaga pa. Ngayon, Lord, patutunayan ko. Pero herbal na po talaga yung ininom ko noon. Mga dahon-dahon na. Kasi, yung mga dahon-dahon, yung sambong, gano'n, ugat ng sambong, gano'n po yung mga herbal sa amin noon. Pero mabisa din po talaga yung mga gano'ng herbal. Wala pang side effects. So, sa tulong ng mga kapatid, sa tulong ng prayer, talagang pinagkatiwala ko sa Panginoon. Hanggang sa naramdaman ko, unti-unting lumalakas. Kaya mga kapatid, marami na po akong napatunayan sa Panginoon talaga ang Diyos ay buhay. Mga simpleng bagay, lalo na po pagdating sa mga material na bagay, pangangailangan, di po ba? Lalo ang pera, naku, sakit natin sa ulo yan. Lalo ang mga nanay, pag wala nang kumakalansing dyan sa bulsa nila, hindi mo na siya pwedeng kantiin. Huwag kang lalapit-lapit kapag wala na silang nararamdaman dyan sa wallet nila. Sigurado. So, ganun po mga kapatid, ang nangyari. Ang buhay ay, pero nung simulan kong sumunod, humakbang ng totoo sa Panginoon mga kapatid, ngayon naramdaman ko ang favor ng Panginoon. Dati po mga kapatid, wala pa ako sa turning point, Pastor ha? Nung wala pa ako sa turning point, alam niyo po mga kapatid, ang paglilingkod namin ay napaka-miserable. Sabihin namin, parang hikahos na hikahos. Kasi nga mga kapatid, walang nagme-mentor, para maniskari si Pastor Tom. Pero ngayon, mag-mentor na sa iyo, Pastor Tom. So, mahirap din pula talaga pag walang nagme-mentor sa isang church. Gusto mong lumago, tapos wala kang nagme-mentor sa iyo. Mahirap po yun, mga kapatid. So, ang nangyari po mga kapatid, nagpipray kami lagi. Lord, bigyan mo po kami ng tao na pwede mag-mentor sa amin. At dumating na si na Pastor Eman. At i-pass forward ko na po mga kapatid. Nang dumating si na Pastor, until now, mga kapatid, maging sa aking hanap buhay, naramdaman ko ang favor ng Diyos. Ito, alam niyo mga kapatid, sa amin nga sabi ko, pag may 1,000 lang ang wallet ko, masaya na ako sa loob ng 1 linggo. Kasi sapat na yun eh. Pero mga kapatid, sa bawat paglaot ko, 1,000 na ang nahuli ko. Grabe po. Grabe po mga kapatid ang favor ng Panginoon. Kaya si Pastor, sabi ni Pastor, Pastor, kung mayroon kong pangailangan, magsabi ka lang. Kasi alam ko naman ang bibigay, pero hindi talaga magsasabi kay Pastor. Kung mayroon akong pangailangan, kailan ako hihingi. Diba? Kaya nga, nung sabi na Pastor, sino yung magka-copy-paste? Nagulat si Pastor Joe, Pastor Ando, nag-copy-paste doon sa seminar. Kasi alam ko na ang favor ng Panginoon yung laging nariyan. Diba? Masarap mga kapatid kasi humakbang sa paglilingkod. Promise. Ang sarap humakbang. Although na marami kang risk na pwedeng ma-encounter, maraming talagang disappointed ka pwedeng maranasan. Lahat nagpasimula ka pala.
Pero mga kapatid, huwag ka lang aatras. Kasi sa bawat hakbang sa banda-banda roon, lagi si Lord mayroong kalakasan na ibinibigay sa atin. Mga kapatid. So pangalawa, determinasyon. Tagal natin sa desisyon. Inabot tayo ng 1 oras. So determinasyon. So kailangan natin ng focus. Amen po mga kapatid. Kailangan natin ng disiplina at kailangan natin ng tamang target. Halimbawa, papasok ka sa isang business, sa mga businessman dyan. Kung papasok ka sa business, siyempre, aalamin mo kung tutubo ka o hindi. Dito ba? Alam sa transaction ba nito, magkano ba ang parte ko dyan? Kung alam mo malulugi ka, abay, huwag mo nang i-grab. Kasi malulugi ka. Pero kung alam mo mayroon kang magandang tutubuin, abay, grab mo. At yun ang magiging motivation mo para ipursu mo ang iyong business. Kung business ang pinag-uusapan. Now, ngayon po sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, kailangan din natin ng determinasyon. Mga kapatid, sa Panginoon ganun din, kailangan din natin ng determinasyon. Bakit? Kasi para mas lalo natin maranasan yung favor ng Panginoon. Mga kapatid, walang talo sa paglilingkod. Lagi kong uulit-ulitin yan. Walang talo sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit mahalaga alam natin kung ano ang ating target? Mahirap kasi, kapag halimbawa, sa dagat, kami po naman daragat, kadalasan, nagbabiyahe kami na wala kaming bundok na nakikita, ganun po sa dagat eh. Pag inabot ka dyan ng bagyo, o malakas na ulan, zero visibility, wala kang makita. So ngayon mga kapatid, kailangan mo ng tamang direksyon. Ngayon, alam niyo ba kung ano ang ginagawa namin kapag gano'n na-encounter namin? Bago pa man dumating yung ulan, inaalam na namin kung saan galing yung hangin. Yun ang magiging direksyon namin. Ganun po sa mga mandaragat eh. Sino po dito ang mandaragat? Wala. Ako lang. Ganun po mga kapatid, kapag nasisiro visibility kami sa lahat, kasi inaabot talaga kami ng grabe, wala kang makitang bundok. Pero dapat malayo pa yung ulan, alam mo na kung saan galing ang hangin, doon ka diretso. Kung alam mo, alimbawa, yung pupuntahan mo, yung hangin nandito, alam po, yung hangin nandito at yung pupuntahan mo nandito, isti ka lang, nandito lagi ang hangin. Diba? Nag-gets po ba natin? Dapat tandaan mo na, yung hangin lagi nasa tagiliran mo. Ganun po mga kapatid. Kasi pag lampas ng ulan, nakita mo, ay malapit ka na sa direksyon mo. So, ganun po yun mga kapatid. At kung halimbawa naman yung hangin, yung ulan na malakas, talagang straight na nasa unahan mo, direksyon mo lang yan. Direksyon mo lang yan, mga kapatid. Huwag mong ilalagay dito yung hangin sa kaliwa o sa kanan. Kasi siguradong babalik ka sa pinanggalingan mo. Ganun po yun mga kapatid. Ganun yung mga strategy sa dagat. Ewan ko lang sa sasakyan. So, ang sabi sa Proverbs, mga kapatid, sabi sa Kawikaan, Proverbs chapter 4, verse 25, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Next, siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Kaya huwag kang liliko, mabalik ka sa dati, sigurado yan. Diba? Yung palaging lumiliko, mga kapatid, mas lalong napapatagal. Kaya sa paglilingkod, mga kapatid, bawal lumiko. Bawal lumiko, mga kapatid, sa paglilingkod. Mas lalo kang mahihirapan at matatagalan. So, kailangan natin ng matinding focus dito. Naalala ko yung, nagkwento ko nga kahapon ito, yung pauwi namin na direct. Yung araw po baga, natulong ako nun, yung driver natin, yung maps po. Lumiko kasi, hindi ko alam kasi kung saan yun eh. Ang ginawa ng driver namin, may diniretso siyang kalsada na, nung dumiretso siya, so nagsalita yung map na, mali, bumalik ka. Pero yung driver, nagmatigas siya. Hindi, mayroon dyan daan. Ang sabi ng yung map, bumalik ka. Pero nagmatigas nga po yun. Hanggang sa pagdating doon, dead end. Nakakatawa, di ba? Totoo po yun. Grabe, sabi ko, napaka-reliable ito sa buhay natin. Sinasabihan ka na dumiretso ka lang, may guidelines na tayo eh.
Pero nagmamadali ka, hindi, dito ako, gusto ko dito eh. Kaya pagdating mo sa banda-banda dyan, dead end ka, ngayon sisisihin mo ang Diyos, Lord, bakit ay ganito ang nangyari sa akin? Sinong may kasalanan? Ikaw. Binibigyan na tayo ng guidelines ng Panginoon na dito ka dumaan, anak. Nandyan yung Word of God. Mga kapatid, binabasa po ba natin yan? O baka puro na lang cellphone natin binabasa. Nagpipray pa ba tayo ng malalim sa Panginoon? Yan yung guidelines natin. Yan yung guidance natin para matumbok natin yung focus natin o yung goal na pinapangarap natin sa buhay. Amen po? Determinasyon. Kapag wala kang determinasyon, walang mangyayari sa buhay mo. Lagi kang pagod. Dapat determinado ka lagi. Maging sa business din, ganon. Minsan para malulugi ka, pero continuous. Continue ka lang. Nalala ko kagabi si tita, nalulugi daw siya doon po sa business ng bago. Gusto niya na daw na parang iwanan, si Tita Julie po baga. So, ang nangyayari po mga kapatid, hanapin kasi natin yung guidelines ng Panginoon. Kasi ang Diyos naman ay magitutumpak naman niya tayo sa gusto niya para sa atin. Diba? Siya naman nakakaalam kung anong maganda para sa atin eh. Ang importante lang, tumuntong tayo sa guidelines niya. At paano mangyayari yun? Lagi natin titingnan ang plano ng Diyos. Lagi natin i-align sa kalooban ng Diyos yung buhay natin. Huwag pakikialaman yung mga bagay na walang pinalaman sa paglilingkod. Ang sabi ni Pedro kay Timoteo, huwag mong pakikialaman yung mga bagay na hindi makakatulong sa iyo. Diba? Ang problema mga kapatid, yung hindi mo trabaho, tinatrabaho mo. Ang tawag dyan ay pakialamero. Hindi mo trabaho ito, bakit tinatrabaho mo? Diba? Kaya natatagalan tayo sa isang bagay, natatagalan para ma-accomplish natin yung pangarap natin sa buhay. Diba? And last, mga kapatid, destination. Ito na yung award. Ito na yung reward natin sa gusto natin mangyari. Ano ba mga kapatid ang gusto natin mangyari talaga sa buhay natin? Ano ba talaga ang gusto natin mangyari? Ako mga kapatid, ang gusto kong mangyari, ang lahat ng taga-Rapuraco maging Kristiyano. Yan yung aking goal. Kaya mga kapatid, kahit anong mangyari, hakbang lang ng hakbang. Kasi yun yung goal ko eh. Gusto ko lahat, pati si mayor namin, makakilala sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dahil naroon na talaga tayo sa gitna ng poblasyon. Unti-unti na nangyayari yung goal natin sa poblasyon. At syempre salamat po sa mga kapatid, lalo na sa ating mga leader. Alam kong grabe ang effort po natin. Kay Derek, Carla, lalo na sa sistema natin ngayon. Talaga na ipagmamalaki ko mga kapatid ang sistema natin dito. Masabi ko po na ipagmamalaki ko po ang sistema ng Turning Point. Dahil po maganda yung proseso. Hindi katulad sa kinagis na namin doon. Di ba, Pastor, halimbawa, ano yung gawain namin doon, yung bago pa lang ako, may kapatiran, nag-test ngayon ng 500. Hindi pa siya makalaliman ha, naghulog ng 500. Kasunod, ikaw mag-preach. O, ganun. Pag ikaw ang pinakamalaking mag-test, ikaw mag-test sa sunod, ikaw mag-preach sa susunod. Matakot. Kaya, ginabahan niyo yung mga malaki ang test ha. Pero hindi naman po ganun si Pastor. Hindi naman po. Mapagmahal naman po yan si Pastor. Hindi naman tayo pahihirapan yan. So ganun po yung kung iahambing natin ngayon. Kaya, tumayo yung magpiprit, walang kaalam-alam sa Word of God. Ang alam niya lang ay John 3:16. Ang malaga, alam mo yung John 3:16, yan ang ipag-preach mo kasi malaki ka mag-text. Kaya mga kapatid, nung may maka-encounter na pagsubok yung malaking pag-touch, pati yung touch na nawala pa siya sa Panginoon. Walang sistema. Kaya ito mga kapatid, sinasabi ko, napakaganda ng sistema natin. Mga kapatid, sumabay tayo sa magandang sistema natin. Sabay-sabay tayong humakbang para abutin ang pangarap ng ating iglesia. Kailangan ang bawat isa po sa atin. Kailangan ka kapatid ng iglesia nito. Kailangan ka ng Panginoon para marami pang ma-reach na kaluluwa. At iyan ay dahil sa iyo. Alam niyo mga, yung maliit na naitutulong natin o naiaambag natin sa ministry, kung bakit nakakatakbo ang ating mga ministry dahil po sa inyo. Dahil kung wala po ang katulad ninyo, na grabe ang puso na tumulong sa ministry, walang tatakbong ministry. Diba? Aminin naman natin yun, kailangan talaga natin yung financial. Ang lagay ba, lalakarin ba natin papuntang Pora?
papuntang BGNP, di ba kailangan talaga natin ng panggas? So, ibig sabihin mga kapatid, napakasarap na mayroon tayong part sa mga bagay na ito. Di ba? Hindi niyan pinag-usapan kung gaano kalaki. Kung kaya mo lang ay 50, okay yan. Tanggap naman yan. Makakabili naman yan 1 litro siguro, Pastor Nagas, ano po? Makakabili na ba ang 50 na 1 litro? Magdagdagan na lang ni Kuya Ricky ng 3 piso kasi 53 pa lang 1 litro. Di ba? O at least, yung 3 piso ni Kuya Ricky, nakabili ng 1 litrong crudo. Di ba? Kahit maliit yon, hindi nakabili yung 50. O at least, may pagmamalaki ni Kuya Ricky, oy, may 3 piso ako dyan. Kung bakit nakapag-mission yan sa BGNP. Sa ngayon po mga kapatid, ako po ay minsan hindi ako kay Pastor gaano nagpaparinig. Ano po, bagamat kailangan sa poblasyon. Kasi gusto kong binubuhay yung mga pananampalataya din namin doon sa poblasyon. Ano po, kasi sa Diyos lang talaga tayo dapat umasa. Bagamat kailangan eh. So, mga kapatid, gusto ko po na kami masanay din sa ganong sistema at mga kapatiran doon. Kasi, within yan para pagpalaan tayo ng Panginoon sa pinansyal, di ba? Kasi ang akala ng karamihan, may pera pala dyan. Pupusan tayo ng pera. Pero ang hindi natin alam mga kapatid, yan ang way para i-bless tayo ng Panginoon. Yan lang naman eh. Kaso marami pong natitisod dyan. Di ba? Ano po? Marami ang hindi nakakaintindi. Pero mga kapatid, at sa totoo lang, ang bawat ginagawa natin sa Panginoon, material man yan o anumang bagay, physical man yan, ginagamit man natin ang lakas natin, ginagamit man natin ang mga bagay-bagay na yan, kung para sa Panginoon, lagi kang mayroong reward. Mayroong kang award sa Panginoon. At hindi yan nalilimot ng Diyos. Ang sabi sa Hebreo 6 verse 10, hindi nililimot ng Diyos ang mga mabubuting bagay na ginagawa mo sa iyong kapwa, na hanggang ngayon patuloy mong ginagawa. Hindi po yan nalilimot ng Panginoon. Kung ang Diyos ay nalulugod sa 1 piso na ambag mo sa gawain, paano pa kung libo? Di ba? Mas lalo. Ang sabi ng Panginoon, ang nagtatanim ng kaunti, aanin ng kaunti. Pero ang nagtatanim ng marami, aanin ng marami. Bakit tayo napunta doon sa pera? Kasi po yan, mga kapatid, sukatan din po natin yan ang determinasyon natin sa pagsunod sa Panginoon. Kung susunod ka ba o hindi. Ibibigay mo ba yan o hindi? Dapat determinado ka. Lord, para sa'yo talaga yan. Lord, para sa'yo talaga yan, kahit walang-wala na akong determinasyon po ang tawag yan. At kapag yan ay nakita ng Panginoon, magugulat ka. Ang Diyos din niya ay magugulat kung paano siya gaganti sa ating mga ginagawa. Hindi man natin makita ngayon, pero sa mga banda-banda roon, makikita natin yan. Amen to mga kapatid. At tandaan natin na lagi sa paglilingkod natin, hindi po dito usapan kung mabilis ka o mabagal. Eto, bigyan ko po kayo ng 2 example. Pastor, ready na po ba? Run to the world versus run to the Lord. Tama po ba? Run to the world. Ano pagkakaiba nito? Run to the world versus run to the world. Ano pagkakaiba ng dalawang yan? Ano po? Pag sinabing run to the world, sa mundo, para manalo ka, kailangan ikaw ang pinakamabilis. Samantala sa Diyos, kahit ikaw ang pinakamabagal, kung nagpapatuloy ka, panalo ka. Diba? Ang laki na ba kaiba na po? So, sa Panginoon, hindi po pinag-usapan nito kung gaano kakabilis, kung gaano kakabilis lumago, o gaano kakalaki yung binibigay natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ko mga kapatid, kahit piso lang, pero kaya mo bang ibigyan ng Panginoon ng piso? Ang tanong, kaya mo bang ibigyan ng Panginoon ng piso? Sa lakas na binibigay ng Diyos sa atin sa araw-araw, tapos 20 lang ba ang Panginoon sa buhay natin? 50 lang ba ang Diyos sa buhay natin? Samantala, yung mga paralitiko, bumibili pa yung wala pa, bumibili ng artificial legs para sila makalakad. Gumagastos sila ng mga milyon. Para lang sila makalakad. Samantalang ikaw kumpleto, grabe ang lakas na meron ka sapat, wala kang problema sa katawan, wala kang problema ang pamilya mo, tapos sa Panginoon, tinitipid natin. Okay, napaka-questionable naman po yan, mga kapatid. Di po ba? So, titingnan natin yung mga bagay na nararanasan natin sa Panginoon. Doon tayo tumingin. At tumbasan natin yun ang ating tinatawag na determinasyon sa pagsunod sa Panginoon.
Mga kapatid, ang buhay ay pinag-iisipan palagi. Lagi natin pag-isipan. Magi tayong matalino. Sabi sa Proverbs, magi tayong matalino. Sabi ni Haring Solomon. Huwag kang namang masyadong magpakatalino at huwag ka naman masyadong maging mangmang. Kasi kung mangmang ka, maga kang mamamatay. Kung matalino ka naman, baka naman masubrahan mo at magmataas ka. Di ba? So, kailangan natin pinag-aaralan ang buhay natin. At syempre, itatali natin yan sa kalooban ng Diyos. Ang takbo ba ng buhay ko ay ayon pa sa kalooban mo, Panginoon. Ang tawag dyan ay realization. Lord, naaayon pa ba sa kalooban mo ang takbo ng buhay ko? At kapag, alam mo naman yan, kung naayon sa kalooban ng Diyos o hindi. At kung naayon sa kalooban ng Diyos, isti ka lang dyan, kapatid. Manatili ka lang yan. Tuloy-tuloy lang hakbang. Tuloy-tuloy lang. At sa banda-banda roon, nakikita mo, mayroon ang Diyos na sorpresa. Marami ang sorpresa, mga kapatid. Minsan sa business mo, minsan sa pamilya mo, minsan promotion. Yan yung mga sorpresa ng Panginoon eh. Minsan, bigla na lang may dumarating na mga blessing na hindi mo ini-expect. Ganon yung mga award ng Diyos sa atin. Habang tayo naglalakbay patungo sa Panginoon, marami siyang ginagawang mga sorpresa sa atin. Kasi nga, para tayo ay ma-motivate, para tayo ganahan sa pagsunod sa Panginoon. Amen po? So marami tayong ma-encounter sa Panginoon. So yan, mga kapatid, huwag tayong mas matakot sumubo, humakbang sa Panginoon. Huwag matakot sumubo. Huwag matakot ibigay ang buhay sa Diyos. Kasi ang katumbas niyan, buhay din. Huwag matakot ibigay ang mga material na bagay sa Panginoon. Kasi may katumbas din po yan sa atin, mga kapatid. Maging sigurado sa bawat desisyon. Ang Diyos ay may plano sa iyo, kapatid. Sabi nga ng John 10:10, ang plano ng Diyos ay kaaya-aya at kasiya-siya. Pag sinabing kaaya-aya, wala ka nang hahanapin dyan, mga kapatid. Hindi pwedeng kaaya-aya tapos bagsak ang iyong buhay. Diba? Pag sinabing kaaya-aya, saklaw lahat yan. Talagang mapapangiti ka, hayahay, ang tawag yan. Kasi yun yung plano ng Diyos sa atin eh, di ba? Ang Diyos ay may plano sa atin, pero ang tanong, ikaw ba may plano sa Diyos? Hello? May plano ang Diyos sa'yo, pero ikaw ba ay may plano din sa Kanya? Gusto ng Diyos na dagdagan ka, kapatid. Gusto ng Diyos na dagdagan ka, kaya kailangan mo magbawas. Ay, kasi po ba, mga kapatid? Gusto ng Diyos na dagdagan ang tubig. Alam niyo yung water jug, ano po, hanggat punong-puno ka, hindi ka dadagdagan ng Panginoon. Walang mapaglalagyan, di ba sabi ni Pastor kanina? Bigyan natin ng rason para lagyan tayo ng Panginoon. Bigyan natin ng rason ang Diyos. Amen po? So gusto ng Diyos na maging magaanan tayo. Eto na. Gusto ng Diyos na maging magaan ang buhay natin. Gusto ng Diyos na maging malaya tayo sa lahat ng mga klase ng mga sakit o ano pa mang bagay. Ang problema, mga kapatid, ayaw mong ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Ayaw mong ibigay yung kinahiligan mo sa Diyos. Hanggang ngayon, yakap-yakap mo pa rin. Gusto ng Panginoon, lumaya ka na dyan. Pero patuloy mo pa rin niyayakap. Kaya habang naglalakbay ka patungo sa Panginoon, habang nakahakbang ka, mas lalo kang nabibigatan. At ang nagre-resulta ito ng sisisihin mo pa ang Panginoon. Lord, sa kabila ng aking pagkakbang, bakit ganito pa ang aking naranasan? Di ba ganun? Sa amin po ganun, marami ang ganun. Kaya ang iba sa kanila, nagsisibalikan lang sa dati. Gusto nila ang Diyos. Tinanggap nila ang Diyos. Kaso lang, mga kapatid, ayaw nilang iwanan yung mga bagay na gusto nila sa mundo. Alam naman natin yun kung ano yan, mga kapatid. Diba? Kaya, ang tagal ng proseso ng paglago ng isang Kristiyano, mga kapatid ko, ang bawat tao na tumanggap kay Kristo, ay handa ang puso, handa ang paa na sumunod sa Panginoon. Ang ibig sabihin, mga kapatid, handang-handa siya. Handang ibigay ang lahat ng kanyang buhay. Madali, mga kapatid. Madali ang proseso para marating natin ang gusto natin mangyari sa ating buhay. Amen po, mga kapatid? Gusto ng Diyos na palayain tayo sa lahat ng kung anong meron tayo. Mga kapatid, ewan ko kung anong meron tayo. Kung ano man meron ka ngayon, kapatid, gusto ng Diyos na maging malaya ka ngayon. Ano man ang naramdaman natin ngayon, kung meron man kang naramdaman, ito yung pagkakataon para
kunin ng Diyos yung mga bigat na yan na mayroon tayo ngayon. Anong kailangan natin? Desisyon. Simulan mo nang magdesisyon ngayon. Sabayan mo ng determinasyon. Upang sa gayon, ang iyong pinapangarap na destinasyon na gusto mong mangyari sa buhay mo, makamit mo, kapatid. Amen, mga kapatid? Ingatan natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Gusto po ba natin pagpalain? Gusto po ba nating magpatuloy sa Panginoon? Handa ba tayo magsakripisyo para sa Panginoon? Handang-handa rin ako, mga kapatid, na sumabay. Siyempre, hindi ako papayag na kayo lang. Sabay-sabay natin, mga kapatid, abutin ang pangarap natin para sa Panginoon. Amen? Sabay-sabay tayo na magpalaot sa ministry. Sabay-sabay tayo magtagumpay sa Panginoon. Amen? Ako, talagang proud na proud ako, mga kapatid, na kayo ang aking kasama sa paglilingkod sa Panginoon. Sobra akong proud na kayo ang aking kasama sa paglilingkod sa Panginoon. Sana makarating kayo sa amin para ma-encounter nyo kung ano ang klaseng paglilingkod mayroon doon. Amen po? Pagpalain po tayo, mga kapatid, ng Panginoon.